Itaas ang kamay sa mga katulong na masaya kapag umalis ang mga amo. May appointment ang mga amo ko ngayon sa clinic kaya nag-day off yung amo kong babae. Galing sa panggabing duty itong amo kong lalaki at pagdating niya dito sa bahay, nandyan lang siya sa sasakyan at hinintay niya ang amo kong babae dahil pupunta sila ng clinic. At ako naman ay magsampay dahil maaga akong nagising kanina at maaga rin ako nakapaglinis, maaga rin ako nakapaglaba. At itong amo kong babae nagmamadali na dahil palagi siyang tinawagan ng amo kong lalaki na padaliin kasi nagutom na pala itong amo kong lalaki, wala pang pamahaw ba, kaya sabi niya ay magmamadali daw silang pupunta ng clinic para madali silang makauwi at saka pag uwi nila saka pa kami magagahan at matulog itong amo kong lalaki dahil galing pa siya night duty ba. Sobrang lapit lang din naman yung clinic dito sa bahay, pwede lang nakarin mga 1 kilometro lang. Pero kapag late na pupunta doon, marami na mga pasyente na kukuha ng mga gamot ay matagalan ka talaga kahit sobrang lapit lang yan. Kaya itong mga amo ko, nagmamadali silang pumunta habang maaga pa para makauwi din sila kaagad. At yung sinabi ko kanina na masaya ang mga katulong kapag umalis ang mga amo, 50-50 pero maraming magbabash sa akin dito, bakit masaya ako kapag wala yung mga amo. Bahay daw ng mga amo ito, bakit masaya ang mga katulong kapag wala yung mga amo? Bakit nga ba? Syempre, yung iba makapagpahinga, magtrabaho, pero hindi yung parang nagmamadali ka dahil nandyan yung amo. Kasi iba yung feeling kapag nandyan yung amo mo. Lalo na at may mga amo talaga na hindi maganda yung mga ugali. Pero sa kagaya ko na mabait yung mga amo ko, masaya pa rin ako kapag wala sila dito dahil makapagpa-music ako, dahil. Mahilig kasi ako sa music at saka sasabay din. Kakanta din ako kahit hindi mahilig yung kanta sa akin. Yung lyrics ko mali-mali. O, di ba nakakahiya yun kapag nakinig yung mga amo. Katapos yung tingog ko pa parang baka, nako. Gusto ko makinig ng music sa YouTube tapos naka-on talaga yung cellphone ko kasi sasakit yung ulo ko kapag naka-headset, naka-bluetooth, naka-airpod, ano pa yung isaksak dyan sa dalunggan mo. Sasakit yung ulo ko niyan, day. Hindi ako pwede sa mga ganyan kaya gusto ko naka-on talaga yung volume ng cellphone ko. At magawa ko lang yan kapag wala dito yung mga amo ko kasi nakakahiya naman, makadisturbo sila kapag nagpa-music ako dito. Ano, tag-iya sa balay? At dinala ko dito sa labas yung sampayan ko dahil dito kapag mainit na ay mainitan man ito dito kaya madali siyang maugaba. Kapag dito ko nilagay itong sampayan, kailangan ko siyang lagyan ng bricks para hindi siya matumba kapag maghangin-hangin ba. Dito ko palaging pinupwesto itong sampayan kasi makita siya sa bintana at saka sa pintuan namin dahil minsan mayroong mga bata dito na pasaway, hihilain itong sampayan namin at matumba. Kaya kailangan ko siyang i-check palagi. At ito ang bricks na nilagay ko, pero update sa sinampay ko na ito guys kasi kahapon ito na sinampay tapos ngayon ako nag-voice over. Sure ako na tumba ito dahil kahapon kukunin ko na sana siya. Nasa harap na ng bahay namin at sobrang dumi ng mga damit. Akala ko yung amo kong babae ang nagdala dito sa harap ng bahay namin pero pagtingin ko sa mga damit madumi na yung mga damit, so sure ako na natumba siya at ibang tao na ang naglagay sa harap ng bahay namin. Hindi ko alam kung hinila ng mga bata or sadyang mahangin lang talaga kahapon. Basta yun, natumba itong sinampay ko at naglaba ako ulit na mirisi.